Hello po, good morning po doon sa makakapanood po nito dahil hindi naman po lahat nasa Pilipinas. Ngayon po sa Pilipinas ang oras po ay mag-aalas 10 na ng gabi at sa pamamagitan po ng social media at sa advent ng modern technology, lumiit na po ang mundo. Bakit? Kasi kahit ngayon po, pwede pong mapanood tong live video na to kung sino man sa mga friends ko ang nasa iba't ibang parte ng mundo. At sa ngayon po, ang napakagandang isipin dahil sobrang liit na po ng tinatawag na yung room, yung ginagalawan natin sa mundong ibabaw, sa apat na sulok ng mundo. Diba, apat na sulok wala namang kanto, bilog na yung mundo. Kidding aside, no? Bali, sa ngayon po, ang social media kung saan napapanood nyo na po ako ngayon, ay isa sa basic needs na ng tao. Isa. Kasi dati po, ang basic needs ng tao ay tatlo lang. Yung food, shelter, at clothing. Pero sa ngayon po, nadagdagan na po. Dapat hindi na 3 yan. Dapat ituro ngayon sa school, hindi na 3. 4 na. Bakit 4? Idagdag mo na yung social media. Kasi po, ang totoo po, tanungin natin yung ating sarili, obserbahan po natin yung ating sarili. Bago po tayo matulog, wag na yung matulog, yung paggising na lang para simula sa umaga. Paggising pa lang po, ano ba ang unang ginagawa? Di ba ang unang ginagawa, paggising pa lang, hindi pa nga naghihilamos, di pa nagtututbrush, ang hawak kagad cellphone. Sa umaga pa lang, hawak ang cellphone, titingnan siyempre kung yung alarm, kasi pinalitan na ng cellphone yung alarm. Then, pinalitan na rin ng cellphone yung ating mga tinatawag na SMS or text messages. Yan, napalitan na po yan eh. Dati po, kailangan bago ka magkaroon ng tinatawag na messages, kailangan mo ng telegrama o kaya ng sulat galing sa post office. Pero ngayon po, yung message nasa hawak lang ng kamay natin through text messages sa SIM card ng cellphone, yung SMS. Yan. Then may messages din po doon sa online, sa social media gaya ng Messenger, merong Skype, marami pa pong iba. Ngayon, bakit ko nasasabi to? Ngayon, ang buhay po natin, mostly umiikot po siya doon sa social media. Tandaan po natin, paggising sa umaga, cellphone na hawak, maghapon na yan, maghapon na. Lalo na yung mga talagang incline doon sa social media. Pati mga kabataan, yung mga games, yung mga tinatawag na mga entertainment, yung TikTok, tingnan nyo kahit ang bata, mas nauuna pang magsayaw kaysa maglakad. Tama ba yun? Hindi pa nga nakakatayo, nagsasayaw na eh. Bakit? Kasi nga, with the advent of modern technology, masyado na silang exposed sa social media. Ngayon po, ang pinakamaganda pong gawin sa ngayon, paano natin mamamaximize yung social media with our own advantages. Kasi yung social media po, ang laki ng gastos natin dyan. Unang-una, yung internet. Kasi sayang naman yung cellphone kung hindi ka nakaka-navigate sa FB, YouTube, pagkatapos TikTok, di ba? Umagang-umaga pa lang yan, agad ang hinahawakan yung cellphone. And then malaking gastos pa. Pero kahit gumagastos tayo, napakarami naman pong naging pakinabang niyan doon sa iilang tao lang. Bakit iilang tao lang? Tingnan nyo po, ang daming yumaman dahil sa tinatawag na platform ng social media. Katulad po ng FB, meron po yan sa Meta, yung Meta natin. Then yung YouTube, yung mga vloggers po natin, yung content creator, pati yung TikTok, ang daming yumaman dyan. Ngayon, ang tanong, kasama ka ba sa nakikinabang? Yun lang ang tanong. Kasi ang dami ho ngayon talaga gumagawa ng paraan para magkaroon ng puwang diyan sa social media as maging mga vlogger. At sa pamamagitan po ng vlogger, open secret po sa ating lahat, marami pong kumikita diyan at ginagawa lahat ng paraan
para lang maging monetize ang kanilang mga social media account. Ulitin ko lang po kasi nagkaroon ng slow connection. Ang dami po talaga ngayon nag-a-aspire, gustong maging vlogger na wala naman nagmo-motivate sa kanila. Take note, wala pong nagmo-motivate sa isang tao na nabasa mo ngayon sa FB, napanood mo sa YouTube na sabi ni Mark Zuckerberg ng FB, siya yung may-ari. Imo-motivate kita maging content creator, maging vlogger ka. Kailangan i-promote mo si FB, gumawa ka ng reels. May napanood ba kayong sinabi na ganun si Mark Zuckerberg na mismong may-ari ng FB? Nagsusumiksik at marami ang gustong maging vlogger ngayon. Kasi nga, nakita po nila, yan po, medyo bumagal tayo, no? Nakita po nila na mula sa mga taong wala naman talagang, halos wala nang kinabukasan eh. Bakit? Hindi nag-aral, hindi matanggap sa kumpanya, hirap na magtrabaho, talagang walang pera. Pero dahil ginawa yung social media account, nag-vlogger, naku po, ngayon po, milyonaryo na. At ang dami-daming gumagawa ng lahat ng paraan para maging vlogger. Andyan po yung mga kung ano-ano na yung ginawa para lang ma-monetize. Kasi ang dami nga pong yumaman dyan. Kung hindi man yumaman, kumikita. Katulad po ni Wamos, kilalang kilala yan. Sino ba naman mag-aakala yung itsurang mukhang, sabi nga nila, lamok eh. Ang payat po talaga. Kitang-kita mo talaga na sila po, wala rin po talaga si Wamos, makikita mo talagang ginagawa lang katatawanan dati at until now naman ginagawa pero konti na lang. Kasi nung nagsisimula po si Wamos, sumasali po yan doon sa mga talent show sa TV. At pag yan po na interview, ginagawang katatawanan, lalo na pag nakita yan ni Vice Ganda, gagawing katatawanan yung mga kapintasan ng isang tao. Pero look at Wamos now dahil sa pagtsatsaga niya. Na kahit mukha siyang tanga, nagmumukha siyang baliw, nagmumukhang desperado, pinilit niya pa rin magkaroon ng puwang sa social media at look at him now. Diba, milyonaryo, hindi mo na mabilang yung kotse. Ang daming pera, namimigay na nga ng pera eh. Baka kilala nyo rin si Boy Tapang. Si Boy Tapang po, isa rin po na talagang si Boy Tapang, he will do whatever it takes. Si Boy Tapang po, ginawa ang lahat, whatever it takes para magkaroon ng puwang sa social media na lahat. China-challenge niya, kaya nga doon nanggaling yung kanyang moniker na Boy Tapang eh. Biruin mo, sa sobrang tapang, lahat ng bagay kinakain. Yung mga hindi mo makain, kinakain niya. Butike, ipis. Ipis, mind nyo, ipis, napakadumi. Kinakain, tipaklong, bulati. At yun, buhay At pati tae, kinakain ni Boy Tapang. Bakit? Kasi nga, gusto niyang magkaroon ng puwang sa social media at mag-viral yung video niya. At yung iba nga ginagawa, antitindi na, naguhubad sa camera, kung ano ang ginagawa. Ginagawang tanga na yung sarili para lang magkaroon ng pagkakataon ma-monetize. Pero wala po tayong against dun. Gusto nila yun eh. Gusto nila. Wala namang magiging epekto sa atin yon, pero malaking epekto sa kanila. Ang tanong, anong hinahabol natin ngayon dito? Yung magagawa nito sa buhay natin, na sa pamamagitan ng social media, pwede tayong magkaroon ng pangkabuhayan showcase. At hindi lang pangkabuhayan, magkakaroon pa tayo ng malaking opportunity na mula sa tinatawag na hopelessness, lalo sa mga bansang mahihirap na mga third world country katulad ng Pilipinas. Lalo po yung kilala nyo yung nagti-TikTok na negro, nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Bilyonaryo na po ngayon kung piso pag-uusapan. Isa po siya sa mga TikTok na content creator na hindi nagsasalita, na ang ginagawa lang po, kumuha ng ibang video. Tingnan nyo ibang video yung ginagamit niya.
na ang ginagawa niya lang nagre-react at hindi nagsasalita. Titingnan niya lang, magko-comment lang yung mukha lang nagko-comment, wala salita, yumaman. Kaya dito sinasabi natin, merong pera sa social media. Ang tanong, paano? Madali lang pong gawin, pero yung execution yung mahirap. Kasi gagawin mo lang, mag-upload ka ng video eh. Pero bago mo po ma-monetize yung iyong tinatawag na, kung FB man yan, kailangan mo po ng requirements. Kailangan mo na 60,000 minute na na watch hour, tapos 10,000 followers. Kaya nga ngayon, ang dami-dami na pong mababasang mga GC na nakalagay follow to follow, rest back, content creator, count me in. Yan po, ginagawa nila yan para lang maabot yung 10,000 followers at 60,000 na views na minutes, 60,000 minutes. Pero sa ngayon po, ang pinakamaganda, meron na pong paraan para mas mapadali. Bakit mapadali? Kasi sa ngayon po talaga, mismong yung mga content creator, nagiging sinungaling na rin, nagiging budol-budol. Bakit? Sasabihin, follow to follow me, I'll follow you. Ginawa ko na po yan eh. Ang pinalo ko 100, ang nadagdag lang sa akin 10. Ibig sabihin, hindi nila tinutupad yung sinasabi nila na count me in, follow to follow. Kasi nga wala ka namang magagawa kung ayaw nilang i-follow ka, tama. Pero sa ngayon po may magagawa na magkakaroon po ng justice sa lahat. Paano magkakaroon ng justice sa lahat? Kasi tingnan nyo po sa dami ng mga tao na gustong magkaroon ng puwang sa vlogging industry, ay ginagawa na yung lahat. Sabi ko nga sa inyo, si Wamos na mukhang lamok, nagsasayaw, nagmumukhang tanga, pinapapangit yung mukha. Nagtiis po yun. Kahit magmukha siyang katatawanan, pero ngayon, sa haba ng dinaanan niya, nagkaroon ng proseso, yumaman. Pero ang hirap po nun, napakahirap. Pangalawa, si Boy Tapang. Sabi ko nga sa inyo, kumakain na ng tae, kumakain ng bulating buhay, ipis. Pero, nagawa niya whatever it takes. Ngayon, milyonaryo na. Ang tanong, kaya nyo bang gawin yung mga ginagawa nila? Yung iba nakakaya para lang ma-monetize. Yung iba naguhubad pa. Yung iba gumagawa ng katatawa. Ayan, naghihintay lang tayo ng reconnection, no? Bali sa ngayon po, ang punto lang, paano tayo magiging bahagi at makakakurot? Yan, kurot na lang, wag na yung malaking parte. Paano tayo magkakaroon ng bahagi sa social media na pwede tayong magkaroon ng earnings? Yan, yun lang naman yung punto eh. Kasi sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, bakit mahirap? Kasi tingnan nyo meron ng trabaho, professional na, gumraduate na, hirap pa rin sa buhay. Biruin nyo nagtatrabaho na, regular na sa trabaho, tapos ng pag-aaral. Tanungin nyo sarili nyo, hirap ba sa buhay? Wag na lang tayong magsinungaling, hirap. At take note, sa hirap ng buhay ngayon, dalawa nang nagtatrabaho, andyan na si tatay, andyan na si nanay. Tanungin natin, maaluwan ba yung buhay? Hindi. Bakit? Kasi po, kontrolado tayo nung tinatawag na sistema sa Pilipinas na yung pinasusweldo lang sa atin, sapat lang pangkain sa isang araw. Biruin nyo po mag-aaral ka ng ilang taon, napapasweldo lang sa'yo, minimum or above minimum. Na yung ginagastos mo sobrang mahal. At take note, wag mo sasabihin nasa probinsya ka. May kilala po ako, ayan, hello po, Pressmark. May kilala po ako, taga Palawan, ang kilo ng talong, napakamahal. 80 pesos yata kilo ng talong sa kanila. Take note, probinsya yun Tanong, magkano ba sweldo sa Palawan? Wala pang 400 pesos ang isang araw. Kaya, kung ang mangyayari ay patuloy na ganon, tanong mga kababayan, mga kaibigan, mga kalahi, uunlad ba tayo? Habang panahon na tayong magtatrabaho mula dun sa ninuno natin hanggang sa magiging kaanak-anakan natin,
nagiging mahirap tayo. Ang tanong, may susi ba? Meron po, may solusyon. Ang solusyon ngayon para kumita ka, magkaroon ka ng puwang sa social media. Kukurot ka lang. Pero yung kurot na yun, malaking bagay kumpara sa pagiging empleyado natin at marami pang tao. Bakit po? Kasi tingnan nyo po yung yung realidad na lang pag-usapan natin. Sino ba sa atin at sa nakikita nyo na may empleyado na nagkaroon ng pagkakataong yumaman? Ayan, nag-comment po si Pres. 200 pesos na po talong dito, sir. Ay, grabe. Kilo ng talong, 200 pesos. 200 pesos. Uulitin ko, kilo ng talong. Ang tanong sa Palawan pa yun. Probinsya na yun, Palawan. Napakamahal pa ng talong. At kung wala tayong gagawin dyan, yan 200 pesos na talong na yan, baka yan na ang gawing pasweldo sa isang tao. Talong na lang. Grabe, no? Ganyan kamahal. Eh, yung kalamansi nga po rito sa Binyan, nagkaubusan eh. Bakit? 130 pesos ang kilo. Siguro, pag nagkaroon ng delivery bukas sa Binyan, itong madaling araw na to, hindi lang 130 pesos. Ang masakit pa po nun, nakokontrol nila yung merkado. Yung sibuyas nga po, nagmahal, nagtaguan eh. Artificial shortage ang tawag. Kahit yung bigas, kinokontrol nila. Ang tanong, paano na tayo makakakawala sa kontrol ng mayayaman? Sa kontrol ng mga oligarko, yung mga malalaking mga negosyante. Ito na lang po ang paraan. Kumurot po tayo sa social media. Magkaroon po tayo ng pagkakataon na meron pang paraan na ang market natin buong mundo. Tandaan nyo, ang market ng social media, as long as may internet connection at hindi bawal yung mga social media app, market po natin yan. Makakapasok po tayo dyan. Ang good news, hindi na tayo mag-e-effort na katulad ng iba na whatever it takes. Na kailangan mong magmukhang tanga, kailangan mong gumawa ng hindi makaaya-aya, to the extent kumakain ng mga masasama, kumakain ng tae, naguhubad, yun ba, ang dami. At yung mga nagmumukbang para lang eto nakakaawa no? Kung nakakaramdam lang kayo nung feeling ng isang tao, saan naman kayo nakakita na nagmumukbang na ang itsura, ang food vlogger daw siya. Hindi po food vlogger eh. Pag ako nanonood, hindi food vlogger ang nakikita ko, patay gutom. Kung kayo po nakakita ng tao na kung kumain parang hayok na hayok, hinihigop yung karne, puro taba, tas nagmamadali, tas yung itsura, kala mo patay gutom talaga. Kasi pag pinanood nyo, mukhang patay gutom talaga eh. Biruin mo, kahit magmukhang patay gutom na ang kinakain ay napakarami ginagawa. At yung iba nga namatay na sa pagkain ng kung ano-anong matataba. Di po ba? They do whatever it takes, kahit ang maging kapalit ay buhay. Meron pa nga nagbablog, sinasabi, eto po sa kakakain ko nga po, nahihilo na ako eh. Na-high blood na ako. Alam mo pala, ginagawa mo pa. Kaya, bakit ko sinasabi yun? Meron na po tayo kasing paraan ngayon na hindi mo nagagawin yung mga yan. Na hindi ka na mahihirapan na magmakaawa sa mga GC, magmakaawa doon sa iyong mismong social media account na FB na maawa na kayo, follow to follow, pansinin nyo na kami. Meron na po kasing platform na mapapabilis yung monetization natin sa social media, kung yan man ay FB, YouTube, at TikTok. Ang good news, habang tingnan mo, habang hinihintay mong mapabilis na ma-monetize, kumikita ka agad kahit hindi ka pa monetize. Ganun po kaganda. Kaya, yun po yung alok ko sa inyo na makakita kayo ng isang totoong watch and earn paying application na matutupad yung mga pangarap ng marami na maging vlogger.
Tandaan nyo po, halos lahat vlogger na ngayon. Halos lahat. Yung mga kakilala mo, nangangarap, mag-monetize sa FB, tsaka TikTok, pati YouTube. Ako po, monetize na ako sa YouTube at nagkaroon na rin po ng earnings na $100. Pero siyempre gusto natin tumaas yun. Tumaas yun. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito, mga kababayan, mga kaibigan, mga kalahi, hanggang kailan tayo kikilos? Hanggang kailan tayo magigising na pinaiikot lang tayo dito ng mga mayayaman? Na pagkatapos mong mag-aral na napakahabang panahon, biruin mo kung tayo lang may logic, kung tayo lang may common sense, pinahaba masyado yung pag-aaral dahil negosyo yan. Biruin mo, ilang taon ng pag-aaral. Hindi ako against sa pag-aaral, never kailanman. Taga-suporta ako para ang tao matuto. Pero ginawa namang negosyo, pinahirapan pa talaga yung mga magulang. Biruin mo, bago makarating ng grade 1, magpe-prep muna. Magki-kinder 1, kinder 2, tatlong taon na. Grade 1, o di 3 taon dun sa nursery. 6 na taon sa elementary, 9 na. 4 na taon sa high school, 13. Hindi pa natuwa, dinagdagan pa ng senior high, 15 taon na. 15 taon nag-aaral. Senior high pa lang yun. Pagkatapos, nilagyan pa ngayon ng magkakolehiyo ka pa, 4 na taon. Tingnan nyo ilang taon? 3 taon sa prep, kinder 1, kinder 2, 3, 6 sa elementary, 9. 4 na taon sa high school, 13. Senior high, 2, 15. Senior high pa lang yun, 15 years na. Gaano kalaking gastos? Pagkatapos, pag-aaralin mo pa ng college, 4 na taon, 19 years. 19 years. Pagkatapos mag-aral ng koleyo, gumastos ka na napakalaki, 19 years na yung ginugol ng bata sa pag-aaral, ang kikitain lang minimum or above minimum. Nasaan yung ustisya? Tayo mag-isip, kung mayroon pang natitirang logic sa atin, kung nagiging matino pa tayong mag-isip, nasaan yung ustisya? Na ang dami-daming mga professional ngayon, puro taga-London. Maging tapat na lang tayo, real talk na lang. Ang daming professional ngayon, taga-London. Loan dito, loan doon. Tama? Ay kasama nga rin ako dun kahit hindi ako professional Taga-London din ako. Hindi ibig sabihin na professional ka, taga-London ka na, pero mas paborito ng mga nagpapautang yung siguradong may kita. Tama o tama-tama? Kaya dito po magising na tayo. 19 years sa pag-aaral, may yumaman ba sa pagiging empleyado? Wala. Kahit sabihin mo pang abogado ka, kahit sabihin mo pang engineer ka, mechanical engineer, basta empleyado ka, hindi ka yayaman. Pero subukan mong mag-try na social media. Yayaman ka ba o hindi? Hindi ka lang yayaman, sobrang yaman. Pero hindi ko na sinasabing yayaman tayo na sobrang yaman sa social media. Ang sinasabi ko lang, makakurot tayo. Makakurot. Na matikman man lang natin na kumita ng 1,000 sa isang araw. Hindi ko pinapangako sa inyo na kumita ka ng milyon-milyon kagad. Yung kumita ka lang dito sa F3 viral video na makatikim ka na yung ginagawa mo sa loob lang ng 3 oras o mas maigsi pa, pwede kang kumita ng 1,000 isang araw sa 2 o 3 oras lang. At ang maganda ron, pataas ang kita mo dahil dito sa paying up na F3 viral video. Ay magandang araw nga pala, shoutout kay Ma'am Jenilyn, no? At pwede naman po mag-comment kung may natututunan tayo dito sa sinasabi natin. Biruin mo social media, yan po ang magiging sasakyan natin para sa mas magandang buhay. Hindi ko sinasabing alisan mo yung hanap buhay mo ngayon, idagdag mo siya. Kasi nga po, napakasarap na makita na meron talagang nagbabayad sa mga vlogger. At yung mga vlogger pong yan, nanggagaling ang bayad
doon din sa nagbabayad ng advertisement doon sa platform na FB, YouTube, TikTok, kung ano man yan. Ang sinasabi ko lang, may opportunity, why not grab it? Meron naman eh. Ngayon, kung ikaw ngayon, nanonood ka ngayon, sinasabi mo, bakit naman ako magba-vlogger, hindi ko naman linya yan. No. Kahit hindi mo linya yan, basta ang pinag-uusapan pera, lilinyahan mo yan, basta legal lang. Tama o tama? Tama. Linya ba ng mga tao, ng mga Pilipinong maging OFWs? Yun lang tanong ko. Linya ba ng mga tao maging mga Pilipino nating mga kababayan na maging domestic helper? Linya ba nila yon na maglinis ng kubeta ng may kubeta sa abroad, maltratuhin, yung iba umuwi na, patay na? Linya ba yon? Pero bakit ang daming OFW na naglilinya ron? Hindi ko masama yung OFW. Don't take me wrong. Pinakikita ko lang yung totoo. Walang OFW na yumaman. Wala. At karaniwan sa OFW, umuuwi na walang ipon. Dahil niloloko pa ng mga scammer. Kaya dito, magising lang po tayo. Bakit pa tayo nagpapakahirap? Bakit lalabas ka ng ibang bansa? Bakit iiwan mo yung anak mo na dapat ikaw nag-aalaga, 2 taon pa lang anak mo, 3 taon, 5 taon, 7 taon, dapat ikaw nag-aalaga, inaalagaan mo yung anak ng may anak. Hindi ko kayo maintindihan. Andito ka sa Pilipinas, magsipag ka lang, magkakaroon ka na ng hanap buhay, bakit ka pa dadayo ron? Biruin mo, alipin na nga tayo rin sa Pilipinas, pupunta ka pa sa ibang bansa, mas pagpapaalipin ka pa ron. Kaya, ang sinasabi ko po ay isang option. Magising po tayo, magkaroon tayo ng logic, paandarin natin yung common sense. Meron po akong iniaalok sa inyo na isang napakagandang opportunity, ang social media platform, na pwede tayong hindi na mahirapan para kumita ng pera sa social media, at habang ginagawa natin na mapabilis yung pag-monetize na pangarap nating lahat, pangarap ko, pangarap mo, at nakikita mo, nakikita ko. Nasa pamamagitan ng F3 viral video, habang hinihintay mong ma-monetize ka ron, hinihintay mong marating yung mga narating nila Wamos ni Boy Tapang, kumikita ka na kahit di ka monetize. Kaya magandang gabi po, magandang araw, kung araw man na sa inyong lugar. Kasi nga sabi ko nga po, ito po ay nakakarating sa iba't ibang sulok ng mundo. Pag-isipan nyo lang po. Huwag po tayong magpahuli. Huwag po tayong magpahuli. Huwag tayong kumilos kung nakita nyo yung nagsasalita ngayon. Si August na isang high school graduate lang. Si August na wala namang kwenta sa iba. Ay makita nyong umunlad sa pamamagitan ng social media. Kasi po, sa social media, hindi pinag-uusapan yung edad, hindi pinag-uusapan yung gender, hindi pinag-uusapan yung lahi. Ang pinag-uusapan dito, yung kagustuhan mong umunlad at maging parte ng industriya ng social media na nagbibigay ng milyong pera sa lahat ng mga aspiring vlogger na katulad ko, naging katulad mo, at makatulong sa maraming Pilipino at sa maraming tao pa sa iba't ibang parte ng mundo at lahi. Ganun lang po kasimple. Muli po, maraming salamat. Muli, umihingi ako ng paumanin kung meron man ako nasabing hindi maganda, pero katotohanan naman, nasa sa inyo po yung pagtanggap. Sabi nga nung nagturo sa akin, tell me the truth even though it hurts, but don't comfort me with a lie. Sa Tagalog, ang hinahirapan na nga ako mag-English, tatagalogin ko pa. Sobra naman yan. Sana maintindihan nyo na, heart me with the truth, but don't comfort me with a lie. Diba? Sabihin na natin yung totoo. Ang hirap kasi, gusto mo, lagi na lang tayong binobola. Ngayon, andyan na naman yung eleksyon. Papangakuan na naman tayo. Tayo naman maniniwala. Tandaan po ninyo
Tandaan natin, kasama na ako, wala sa politiko ang pag-unlad ng bawat Pilipino. Wala sa politiko. Nasa atin at sa pupuntahan natin kung saan tayo kikita. Ay, hello po, Ma'am Mona Lisa. Yan. Ma'am Mona Lisa po, no? At naayos na po yung inyong account once na dumating na po yung code kay Press Mark Ulgasan. At dito po, ako po'y talagang totoong nagsisikap na maiparating yung nakita ko. Ang sa akin lang po kasi, nakakita ko talaga ng isang pagkakataon na kayang gawin na umunlad. Hindi pinag-uusapan yung edad, bata, matanda, may ngipin o wala, bakla, tomboy, PWD, kung ano man yan, wala yang problema. Dahil sa social media, ang puhunan lang natin dito, yung pangarap na makakurot sa milyong-milyong industriya ng social media platform na nasa FB, YouTube, TikTok. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po. Muli, magbabalik po sa kinabukasan sa tulong at awa ng Diyos kung bibigyan niya pa tayo ng buhay bukas. Pangarap ko po na makatulong together with Press Mark Ulgasan na maipakita po namin yung advocacy ng isang totoong pagtulong na hindi po nagsasamantala sa kahinaan at kamangmangan ng marami. Maraming salamat.